Ay, magandang umaga mga ka-alerto. Ito po yung pag-umaga, tinitingnan po natin yung weather forecast ng Pag-asa. Pero kanina pong mga alas 5 ng umaga, nakita ko na po yun sa aking cellphone. Meron tayong apps ng Pag-asa sa cellphone. So tinitingnan natin yung kalalagayan ng ating panahon. Ngayong araw na ito hanggang bukas kasi 24 hours yan forecast. So, yun. Pagdating natin dito sa opisina, so bubuksan po natin yung FB page natin kasi dito madali natin makita yung Pag-asa website. So titingnan natin yung weather update. Katulad po nito ngayon, itong nakikita nyo ngayon sa screen. So, ipi-play lang po natin yan. Binigay niya po yan kaninang umaga, 4 a.m. So, yan po. So, papanoorin lang po natin yan. Maliban doon sa mga binasa na natin sa kanilang website. So, ito yun, nag-print po tayo nung nasa website. So, meron pa rin siyang pinaka video na pinapaliwanag ng ating kung sinong naka-duty na magpe-present po itong kalalagayan. Panoorin po natin, sama-sama natin panoorin. Happy Tuesday po sa ating lahat. Ako si Benison Estareja. 4 na tulog na lamang at 2022 na. Kaya importante na malaman natin ang taya ng panahon. Ngayong araw ng Martes, asahan ang mga pag-ulan sa iba't ibang bahagi ng bansa dulot ng iba't ibang weather system. Meron tayong shear line o yung linya kung saan nagtatagpo ang northeast monsoon at ang hangin galing sa Pacific Ocean dito po sa bahagi ng Bicol Region, Visayas at northeastern Mindanao. Dito naman sa Palawan at sa natitirang bahagi ng Mindanao, kitang-kita itong makakapal na ulap. Ito po ay mga thunderstorms, epekto ng Intertropical Convergence Zone or ITCZ. Ito naman yung linya kung saan nagtatagpo ang hangin mula sa northern and southern hemispheres. Sa natitirang bahagi naman Luzon, patuloy pa rin po ang malakas na epekto ng amihan or northeast monsoon. Ito yung nagdadala ng mahihinang ulan sa hilaga at timog na parte ng Luzon at asahan pa rin po ang mababang temperatura. Magandang balita pa rin po dahil hanggang sa matapos ng 2021, hanggang sa mga unang araw ng 2022 ay wala tayong inaasahang bagyo na papasok o mabubuo sa Philippine Area of Responsibility. Asahan po mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Luzon at iba't ibang weather systems ang nagdadala nito. Dito sa parting Albay, Sorsogon, and Masbate, asahan po ang minsang malalakas na ulan, dulot pa rin ng shear line. Kaya pinag-iingat po natin sila sa posibleng mga pagbaha o landslides doon. Dito naman sa Palawan, asahan ang epekto ng Intertropical Convergence Zone, light to moderate with at times heavy rains, lalo na sa may southern portion and central part, kabilang Puerto Princesa. Dito naman sa natitirang bahagi ng Mimaropa, Camarines Provinces, Catanduanes, Baquiat ng Quezon, Aurora, Cagayan Valley, at dito rin po sa mga probinsya sa Cordillera, Apayao, Kalinga, Ifugao, and Mountain Province. Asahan po ang maulat pa rin na kalangitan na sasamahan pa ng mahihinang ulan, dulot yan ng amihan. Dito naman sa natitirang bahagi po ng Luzon, kabilang ng Metro Manila, Ilocos Region yan, Abra, Benguet, rest of Central Luzon, rest of Calabarzon, and Metro Manila. Partly cloudy to cloudy skies naman at meron lamang chance ng mga pulo-pulo na mahihinang pag-uulan. Kapansin-pansin din ang mababang temperatura sa malaking bahagi po ng Luzon. Pinakamababa sa Lawag ang 21 degrees Celsius, sa Baguio 12 degrees Celsius po. Sa Metro Manila 23 degrees, Tagaytay 20 degrees Celsius as well as Tuguegarao. And in other areas, hindi rin tataasan ang temperatura. Dito naman po sa malaking bahagi ng Visayas and Mindanao, meron din mga pag-uulan.
sa Eastern Visayas, Central Visayas, Aklan, kung saan kabilang ang Boracay, as well as Capiz. Asahan pa rin ang maulap na kalangitan at sasamahan pa ng kalat-kalat na ulan and thunderstorms. Epekto po yan ng shear line. Dito rin sa Caraga Region, Davao Region, at Northern Mindanao, meron din epekto ng shear line. Habang sa natitirang bahagi po ng Mindanao, may mga pag-uulan din na bagamat hindi naman tuloy-tuloy, kapag nagkaroon ng pag-ulan ay may tendency po na malalakas ito, no? So pinag-iingat din natin sila sa mga pagbaha o landslides. Epekto naman ito ng intertropical convergence zone. Sa natitirang bahagi pa ng Panay Islands, Antique, Iloilo, Negros Occidental, and Ibaras, asahan naman ang bahagyang maulap at minsan maulap na kalangitan at magkakaroon din ng mga thunderstorms dulot ito ng shear line. Yung temperature natin sa Visayas mula 23 hanggang 30 degrees Celsius, habang dito naman po sa may southern portion of Mindanao, maaaring pa rin umakyat sa 32 degrees Celsius. Dahil pa rin sa malakas na amihan, meron tayong gale warning or babala ng mataas na alon. Nasa 5 kalahating palapag po ng gusali or 5 kalahating metro or halos 2 palapag po ng gusali ang aasahan. Dito pa rin sa baybayin ng Northern Luzon, kabilang na ang buong Ilocos Region, baybayin ng buong Cagayan Valley, pababa ng eastern coast ng Aurora and Quezon, kabilang ng Pulilio Islands, Camarines Norte, northern and eastern coast of Camarines Sur, baybayin ng Catanduanes, kaya din sa eastern coast ng Albay at ng Sorsogon. Meron din tayong 5.5 meters taas ang alon sa northern and eastern coast of Northern Samar, sa eastern coast of Eastern Samar, eastern coast ng Dinagat, eastern coast of Surigao del Norte at buong baybayin ng Surigao del Sur. So take note po, may tendency na hindi payagan yung ating mga small sea vessels doon dahil delikado na pumalaot at yung mga kababayan natin na nangingisda, mapanganib po ang pumalaot sa open sea o sa malayong pampa. Sa Metro Manila, asahan pa rin natin sa huling 3 araw po ng 2021, bahagyang maulap at isang maulap na kalangitan, similar weather conditions pa rin. At meron lamang mga pulupulong may hinang pag-ulan. Asahan din po ang mababang temperatura sa madaling araw, nasa 21 to 22 degrees Celsius. Sa mga mamamasyal po sa Baguio City hanggang sa bagong taon, asahan ang magandang panahon o maliwalas, lalo na sa umaga. Sa tanghali naman hanggang sa hapon ay posible na maging maulap at magkaroon ng mga pag-ambon. Yung temperatura natin, posibleng bumaba pa sa 12 degrees Celsius. Sa ating mga kababayan po sa Bicol Region, particularly sa Legazpi City, asahan ang makulimlim na panahon, epekto po ng amihan, sasamahan pa yan ng mahinang mga pag-ulan in general po. Yung temperatura din natin hindi hihigit sa 30 degrees Celsius. Sa atong mga kaigsunan din sa Metro Cebu, patuloy ang epekto ng shear line or tail end of frontal system. So magiging maulap at sasamahan pa ng mga kalat-kalat na ulan, light to moderate with a time-saver range from Wednesday hanggang sa Friday. So kung lalabas po ng bahay ay magdala ng payong. Mahuli sa atong mga kaigsunan dito sa Metro Davao naman, by Wednesday, asahan ang bahagyang maulap at minsan maulap na kalangitan at may tsansa lamang ng mga isolated rain showers or thunderstorms. By Thursday and Friday naman, magbabalik muli ang intertropical convergence zone na siya magdadala ng mga kalat-kalat na ulan and thunderstorms. So pinag-iingat natin sila sa posibleng mga baha o landslides, hindi lang sa Metro Davao, kundi maging sa buong Davao Region. Si Haring Araw po ay sisikat pa rin 6:19 ng umaga at dudubog ito 5:36 ng hapon. Yan muna ang latest po natin sa Weather Forecasting Center ng UST Pag-asa. Ako po si Benison S. Tareja na nagsasabing sa anumang panahon, pag-asang magandang solusyon. So yan po mga ka-alerto yung panahon natin sa loob ng 24 oras. So araw-araw po, ito dapat po yung papanoorin natin. Lalo na po tayong mga nagtatrabaho bilang disaster officer. So makikita mo rin din po dito sa page, sa FB nila, dito sa Facebook page nila, yung iba pang kailangan natin. So nakapost po dito yung halimbawa po, hydrological forecast for Agno River. So makikita mo kung yan sa lugar mo. Narito yung forecast ko, galing din po ito sa Pag-asa. So makikita mo dyan yung ano ang kalalagayan ng mga kailugan sa nasasakupan mong area.
So dito pa lang makikita mo na pwede mo itong i-print, pwede mo ring i-discuss ito sa mga kasama mo o bigyan mo yung si boss mo, si mayor. So nandyan din po yung Agno River Basin. Hindi, ibig sabihin po, yung lugar na yun ay ito yung kalalagayan ng ilog sa parting yun dahil sa epekto nung dahil nga po dito sa epekto ng shoreline affecting Visayas and Northeast Mindanao. Intertropical convergence zone affecting Palawan and the rest of Mindanao. So Northeast monsoon affecting the rest of Luzon. So meron na silang mga binibigay na mga advisory para po tayo ay mag-monitor. Alam natin kung ano mga kakalagayan. Kasi yung mga ibang BDRRMC, nagtatanong din yan sa mga business sector at ibang NGO, nagtatanong po, ano po ang kalagayan ng iyong lugar. So nariyan din po yung katulad po nito, nag-issue sila na kanina alas 8 ng umaga ng heavy rainfall warning. So ibig sabihin doon sa mga lugar na yon ay mayroong mangyayaring pag-ulan katulad dito sa Sorsogon, Northern Samar, Masbate, Camarines, Catanduanes, Marinduque, Romblon, Oriental Mindoro. So dito po makikita nyo na po kung anong mangyayari sa lugar mo. Yan. Andito rin din po yung dam update. So may mga dam update din dinalagay sila dito. Katulad namin sa Bulacan, minomonitor natin yung Angat Dam, Epo Dam, saka Pantabangan Dam. Yan ang mga minomonitor ko dito. So makita mo naman kung medyo peaceful naman, peace time naman. So hindi naman sila masyadong matataas ang water level ng mga dam. So yan, dito makikita may ideya ka na. Medyo medyo magiging relax ka dahil doon sa mga data na yon. So yan, meron din ditong pinalabas kanina, alas 8 uli. Yellow warning naman sa Eastern Samar, Biliran, Leyte, Southern Leyte. Lalo na yung mga dinaanan dyan ni Odette. So may babala na uli. Yan. Dinalagay na po nila dito. So ang kailangan lang po talaga masigasig o masipag na pagmumonitor, matyaga. Kung ang trabaho mo, disaster officer pa, dapat nakakonsentrate ka dito. So katulad nito, nag-issue ng General Flood Advisory. So binigyan ng General Flood Advisory kaninang alas 6 ngayong araw na ito. Region 4A, Calabarzon. Region 4B, Mimaropa. Region 5, Bicol Region. Region 6, Western Visayas. Region 8, Eastern Visayas. Region 11, Davao Region. Region 13, Caraga. So, mayroon ka ng ideya. So, ayan. Makikita mo dito na yung lugar mo na apektuhan ng shoreline. Yan. Saka ng convergence, ITCC, Intertropical Convergence Zone. So, yan. Naapektuhan yung mga lugar nyo dahil dito. So, nandito na rin yung nakalagay dito yung forecast 12 hours rainfall. So, yan. Marami po tayong mga datang pwedeng pagkukunan o pwedeng pagtanungan dito sa pag-asa. So, maaari tayong kumonsulta sa kanila, maaari tayong magtanong, maaari tayong mag-verify. So, katulad nito, may mga pinalabas silang General Flood Advisory. So, alalahanin po natin na yung mga pag-ulan kasi po, hindi naman po pangkaraniwan na extreme rainfall na po yan eh. Meron pong pinalabas ang pag-asa nung nakaraan po. Kung ito po, pamilyar kayo dito, ito po yun. So,
pinalabas po ito ng Pag-asa. Nakalimutan ko lang po ito kung kailan ito lumabas. So, ito po ay, ang source po nito, galing po sa Climate Monitoring and Prediction Section, CLIMS, Climatology and Agrometeorology Division ng Pag-asa po yan. So, key findings. So, temperature na po, na-observe nila na ang temperature sa Pilipinas is warming at an average rate of 0.1 degrees Celsius per decade. So, pwede po nating, ito po, pwede nating itanong ito kung hindi natin masyado, hindi natin naiintindihan. Basta ang pagkakaintindi ko po dito, so, na-observe na increase in mean temperature related to baseline climate. So, yung magiging mainit ang temperatura ng Pilipinas. Sa rainfall naman, increased trend in annual and seasonal rainfall. So, observed in many parts of the country. So, pagkakaintindi ko rin dito, yun nga po, magiging matitindi yung mga pag-ulan. So, para po makasiguro po tayo, maaari kayong tumawag sa Pag-asa po para magtanong tayo tungkol dyan. So, yun. So, tropical cyclone, yung tropical cyclone, sabi nila dito, so, slight decrease in the number of tropical cyclone. Pero nitong mga nakaraan, di ba? So, puro doon sa may parteng Bisaya, Mindanao, dinadaanan na sila doon. Simula nung pagkakaintindi ko po, simula po nung September 2011 o 2012, palagi na lang may nangyayaring nabubuong bagyo tuwing December at nagko-cross sa Pilipinas. So, sea level rise. So, the sea level has risen by nearly double the global average rate of sea level rise over certain part of the Philippines. So yan, isa pa po yun. So yung pagtaas po nung sea level rise ng karagatan na nakaka-apekto din doon sa mga low-lying, lalo na sa mga coastal area. So idagdag mo pa doon sa sea level rise yung matataas na high tide. At kung mayroon po tayong typhoon, katulad nung kay Yolanda, kay Odette, na matataas yung storm surge. Di po ba? So, yun po, kailangan lang po natin na masipag mag-monitoring, makipag-coordinate sa kanila sa Pag-asa. So, yun po. So, yun po, sana po mayroon kayong natutunan. Sana po maging ano na ito araw-araw sa operation center ninyo. Alam ko po, karamihan sa atin sa Pilipinas, lalo na yung may mga gagandang opisina ng disaster office, may mga operation center kayo dyan, may mga tao kayo dyan. So ito po lagi, i-assign nyo po yung isang staff nyo dyan. Nasa section po yan ng operation and warning, di ba? So sila po dapat ang nakatuka dyan. So para po araw-araw po nakikita nila yan, lalo na po sa may parteng Visayas, Mindanao. So sana po, meron pa akong isang FB page na ituturo sa inyo. Doon po, very detailed na po doon. Pero yung data doon, nanggagaling din po sa Pag-asa. So ituturo ko yun, naging programa po yun ng DILG, kung natatandaan nyo po. So yung operation list to. So may mga manual pa po yun. Para po hindi na po dapat yung laging lesson learned. Lesson learned. Kapag may nangyari, saka natututo. So di po ba sa RA 10121 mayroon tayong apat na area ng apat na core areas doon, yung prevention and mitigation, disaster preparedness, disaster response, disaster rehabilitation, and recovery. So doon po lang po sa disaster preparedness,
ah, malaki na pong may tutulong natin doon sa ating mga constituent. So kung magagawa natin po. So sana po mayroon kayong natutunan sa umagang ito. At doon po sa mga subscriber ko po sa YouTube, maraming pong salamat sa inyo. Sana dumami pa po kayo. Happy holiday po. Advance Happy New Year. Sana po mabuti kayong kalagayan at ligtas. Patuloy pa rin po nating ipatupad ang health protocol dahil mayroon pa rin po tayong pandemya. So, lagi pa rin tayong mag-face mask, lalo na po kapag may mga kasama kayo sa office. Social distancing, yan. Alcohol, dala pa rin po tayo. Lalo na po pag pupunta ka sa mall, mga crowded na lugar na po yun. So, wag nating kaligtaan po yung kaligtasan natin. So, huwag tayong mag-uwi ng virus sa ating bahay. Marami pong salamat sa inyo at God bless po. Bye-bye. Bye po. Bye-bye.